Narinig niyo na ba yung patungkol sa isang mataas na gusali na building tinatawag na Eiffel Tower or anong tawag doon? Leaning Tower of Pizza. Sa Italy. Sa Italy siya, no? Pagpapansin niyo, ito yung medyo slant, nakatagilid ng konti. Yung kanyang tinitirikan siguro marahil yung lupa ay malambot, kaya siya nakatagilid. Ibig sabihin, mahina yung pundasyon nung gusaling ito. Now, ganun din sa ibang bansa, sa Amerika, sa San Francisco, USA. Meron tinatawag na Millennium Tower. Parang katulad nung Leaning Tower of Pisa sa Italy, nakatagilid din siya. Sa katunayan, isa lang siguro ang dahilan nun, mahina rin yung foundation nung tinirikan nung building. Kaya ito nakatagilid. At ayon po sa pag-aaral ng mga eksperto, kung ito daw ay i-repair o aayusin muli yung building, mukhang mas malaki yung kanilang gagastusin salapi. Maraming panahon ng aaksayan nila sa pag-ayos ng building na ito. Now, sa madaling salita po, kung tayo ay magtatayo ng isang bagay at gusto natin ng pangmatagalang tibay, matatag, kailangan natin tiyakin, mga kapatid, na dapat yung foundation matatag. Sa madaling salita, kahit anong bagay man ang iyong itayo sa buhay mo o gawin, hindi masasayang ang pagod, hindi masasayang ang pera, panahon, kung ito ay matatag ang pundasyon. Hindi ito basta-basta magigiba, hindi ito basta-basta matitinag, anumang pagsubok o unos ang datnan nito o dumating sa panahong iyong ilalagyan. Now, ganoon din po yung ating spiritual na buhay, mga kapatid. Ang ating pananampalataya dapat subok na matibay at subok na matatag. Sapagkat kung mayroong mang dumating na mga bagyo o pagsubok, hindi ito matitibag o hindi ito matitinag o hindi ito babagsak sapagkat alam natin, ang lalim ay nakaangkla ito doon sa bato na tinatawag na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Yan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Katulad po ni Haring David, mga kapatid, minsan siya nagsabi, sabi niya, wag na wag mong papawiin ang galak na nakuha ko, sabi ni Haring David. Bakit? Doon kasi siya naka-address yung kanyang pananampalataya doon sa batong yon na kanyang kinakapitan. Now, ito po yung dahilan kung bakit ang bawat Kristiyanong tapat sa paglilingkod ay mayroon siyang galak kahit anong problema ang dumating sa kanya o mga paghatiman sa buhay. Kagalakan, pananampalataya, o isang malalim na kasiglahan o kasiyahan sa buhay na siguradong hindi matitinag sapagkat matibay ito dahil sa kanyang pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pundasyon ng kagalakan. Ang ating talata, Pilipos, Kabanata 1, dalawang talata lang tayo, no? Talatang 1 hanggang talatang 2. Philippians chapter 1, verses 1 and verse 2. Basahin po natin. Mula kina Pablo at Timoteo, mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa lahat ng mga banal, kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga tagapangasiwa at ang mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami sa aming pag-uusap, pag-aaral
Nawa, O Diyos, ang mensahe mo ang siyang aming makita at makuha at mailapat sa aming mga puso at isipan. Pangunahan niyo po kami at ikaw ang aming maging gabay ngayong umaga. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. Meron akong 4 na bahagi ng pundasyon na nandyan sa inyong program at iyan ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ibig sabihin po, kung nais natin ng pundasyon para sa kagalakan, number 1, tayo ay dapat maging lingkod. Number 2, maging banal at makisama sa isang lokal na simbahan sa pamamagitan ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. So yun yung 4, no? Lingkod, banal, pagkisama, biyaya at kapayapaan. So simulan natin sa umpisa. Ang pundasyon ng kagalakan ay ang pagiging lingkod ng Panginoon. Okay, balikan natin uli yung talata. Yun ang unang praise ng talata. Mula kina Pablo at Timoteo. Andito yung salita, mga lingkod ni Kristo Jesus. Now, mapapansin po natin sa inyong program, sa ating talata, mga kapatid, hindi sinulat ni Timoteo ang liham na ito kasama si Apostol Pablo. Gaya ng ating nakikita sa mga preceding letters ni Paul, o mga liham, palagian niyang tinutukoy si Pablo, yung kanyang sarili bilang first person. Ano ba sa Tagalog yan? First person, panauhan, unang panauhan. Yung third person ay ikatlong panauhan. Samantalang si Timothy or si Timoteo, nasa third person yung pagkagamit lagi. Now, mari kasi dito sa sitwasyon na ito, mga kapatid, si Timothy o si Timoteo, parang siya yung sekretary ni Paul or kalihim ni Paul sa kanyang pagmiministeryo. At nakita natin, lagi sila magkakasama, no? Kasama si Timoteo, si Paul, si Apostle Pablo, si Silas, at saka si Lucas. Dito sa kaso na to, sa pagbuo ng simbahan ng Pilipos, yung 4 ay magkakasama sila. Of course, meron pa mga iba pang delegated na mga kasama sila sa dakong ito. But this time, nakita natin doon sa binasa ating talata ng aklat ng mga gawa na yung 4 ay awang magkakasama sila sa pagtatatag ng Pilipos Church. Now, ang inaasahan din po ni Apostol Pablo sa pagkakataong ito na ipadala si Timoteo sa bahagi ng Roma, sa Pilipos, sa lalong madaling panahon. Tignan natin yung chapter 2 verse 19 ng Philippians. Advance ng konti. Sabi ni Paul, inaasahan niya ito, no? Umaasa ako sa Panginoong Hesus na maisugo agad sa inyo si Timothy upang mapanatagdid ang isip ko pag nalaman ko na ang kalagayan ninyo. Now, by this time kasi nakakulong si Paul, si Apostle Pablo. Kaya hindi niya alam yung sitwasyon, kalagayan nila. Di katulad ngayon, napakabilis, no? Kahit saang sulok, lupalop ng daigdig ang isang tao, kaibigan, mahal mo sa buhay, naroon, maari mo kaagad makausap, makita dahil sa pamamagitan ng technology. Tumaas ng technology ngayon. Lahat napapadali at lahat napapabilis. Probably sa panahon nila noon, bago makarating ang mensahe, maabot ng matagal na panahon. Now, ano po ang dahilan? Bakit inaasahan ni Apostol Pablo si Timoteo na pumunta doon sa Pilipos at saka sa Roma? Now, dahil po sa gusto niyang ibigay yung kanyang suporta ni Apostol Pablo sa pagmiministeryo ni Timoteo. Kaya doon sa kanyang pagbungad, mapapansin niyo yung letter, kasama yung kanyang pangalan, pagbati. At mapapansin din natin madalas na ang pagbating ito, o hindi lang itong pagbati na ito na ginawa ni Apostol Pablo, marami pang mga greetings na ginawa sa ibang letters, na ito'y pangkaraniwan, itong pattern ng greetings ni Apostle Paul. Kumbaga, lagi niya itong ginagamit sa kanyang pagbibigay ng liham. Doon sa letter, una, nagpapakilala siya. Pagkatapos, sinasaad niya kung kanino siya sumulat.
And then pagkatapos ay sa ending, merong taos-pusong pagbati. Very familiar ito sa panahon noon, lalo na sa Hebrew greetings, no? Siguro familiar kayo dun sa salitang shalom. Ginagamit niya ba yan? O Irene, peace. At charis or grace, ginagamit lagi yan sa simula. Normally, gano'n naman talaga ang sulat. Sasabihin mo muna yung pangalan mo. Kasi ang gamit nila dati ay scroll, kung alam niyo yung scroll. So kung hindi mo pa sasabihin yung pangalan mo, bubuksan niya yung scroll, ang haba-haba nun, saka palang makikita sa dulo, galing pala kay Pablo. Diba? Kaya dapat mas maganda sa simula pa lang binabang. Hindi katulad ngayon, nakalagay yung pangalan kung kanino galing, diba? Sa email natin. Anyway, so ganun yung puntos nun, no? Bumabati siya kasi yan ang style ng kanilang pagbati ng mga panahon na yon. May kaklase ako sa seminary, hindi ko alam kung dito niya ginamit yun. No? Gumawa siya ng letter dun sa nililigawan niya. Ang introduction niya, Pentecostal greetings. Ginamit niya yung salitang Pentecostal greetings. Anyway, commercial lang yun. Now, sa talata po ay kaagad, nakita natin, pinakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili kay Timoteo bilang what? Mga lingkod. Diba? Binanggit nyo sa una, lingkod. Kapansin-pansin, kung natatandaan niyo yung pinag-aralan natin sa aklat ng mga gawa, merong babaeng inaalihan ng masamang espiritu, parehas yung ginamit niyang salitang lingkod. The same word na ginamit niya. Sabi niya sa Acts 16 verse 17, ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Now, ang ibig po sabihin kasi ng salitang lingkod, nangangahulugan ito na slaves or alipin. Okay? So may similarity yan. Pag sinabing lingkod, nangangahulugan ito ng alipin. Nagugat itong salitang lingkod o pagiging alipin sa kalagayan ng Israel noon nung sila ay alipin sa bayan ng tinatawag nating Ehipto. Di ba? Tagal silang panahon na sila ay activity ng Egypt. Kaya doon nila nakuha yung salitang alipin. Dito po nung tukuyin ni Apostol Pablo yung kanyang sarili bilang alipin, ang kanyang ipinapahiwatig dito, binibigyan din niya yung kanyang pagpapasakop sa ating Panginoon. Sa madaling salita po, mayroon siyang nakitang obligasyon bilang, I would say, exclusive, no? Eksklusibong kaugnayan niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, ano po ang ibig kong sabihin? Tignan natin yung ating sarili. Hello? Sandali, tignan natin yung ating sarili. Nalalaman mo ba yung sarili mo ay hindi sa'yo? Paano ko ba sasabihin yun? Hindi mo pag-aari ang iyong sarili. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Expound natin ng konti. Sabi po dito, sa unang Korinto, Kabanata 6, talatang 11, talatang 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na taglay nyo mula sa Diyos? At hindi nyo pag-aari ang inyong sarili. Now, saan tayo pupunta nito? Mga kapatid, tayo po ay binili ng isang halaga ng ating Panginoon. Kaya, ang pagiging Kristiyano o pagiging mananampalataya ay pagiging alipin. Hindi kasi sa atin itong sariling itong katawan natin. This is bought by a price by the Lord. Binili niya yan. Kaya hindi yan sa atin. Di ba ganun yung konsepto sa Ehipto? Bumibili ng mga alipin. Pag binili, yun ang honors nung tao. Of course, alipin, hindi sa ating sarili. Yung iba kasi nagpapaalipin sa sarili. Hindi rin kasama yung pagdanasa mo dyan. Alipin, kundi ng ating Panginoong Jesus. So, yung pundasyon ng pag-alam kung yung kagalakan manatili sa katawan mo, ito'y dahilan sa ating Panginoong Jesus. Pagkakilala mo, paraan mo ng pagpapasakop sa Kanya, bilang siya yung tunay na may-ari, o ating guro, I would say, at may karapatang
mag-utos sa atin. Ano yung inuutos sa atin ng Panginoon? Kung papaano, saan tayo maninirahan, bilang karagdagan, kasama sa utos niya, kung ano yung dapat nating isipin, paano natin gugulin yung ating mga pera at yung ating oras. Kasama yan, oras sa pera. Ginugugol mo ba yung pera mo at oras mo sa Panginoon o sa sarili mo lang? Binigay ko yung praise, no? Yung lingkod, big sabihin, lipin. Hindi sa iyo yan. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Intindihan niyo? Dapat mas binibigyan niyo ng value yung oras sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin dapat yan ibaliwala. Kung gusto niyo magkaroon ng tamang pundasyon sa kagalakan. So, mga kapatid, ang ating buong buhay dapat ay bahagi ng pagbibigay natin ng luwalhati, kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Kaluguran para sa Kanya, sa paggawa ng Kanyang mga kalooban sa buhay natin. At again, bilang alipin or bilang lingkod. Kaya lang po, kaya lang, nakakalungkot sa panahon natin sa kasalukuyan. Subalit, mahalaga to para maintindihan natin. Maraming mga tao ngayon, hindi alam yung kanilang kalagayan bilang mga alipin. Karamihan sa tao, halos lahat ng tao, kasama tayo, naging alipin tayo ng kasalanan. And that's a fact. Lahat ng tao alipin ng kasalanan. Now, palibasa, tayo ipinanganak na may kasalanan. Nabubuhay tayo sa buong buhay natin. Kung di mo nakilala ang Panginoon, buong buhay mo, iaasa mo sa pangsariling pagnanasa. Mga bagay na tiwali sa kalooban, kalikasan, at higit sa lahat, kung wala ka sa Panginoon, ikaw ay magiging walang kamalay-malay sa napakalaking utang natin sa ating Diyos. At ang mabigat pa nun, yung utang na yan ng kasalanan, hindi natin pwedeng mabayaran. Nakakalungkot, may mga taong ganon. Para silang katulad ng mga Pariseyo nung panahon ng Panginoong Yesus. Now, bakit ko nasabi? Yung mga Pariseyo kasi dati noon, mahilig sila makipagtalo sa Panginoon at ang kanilang premise, sabi nila, kami alipin, hindi kami alipin, sabi nilang ganon. Kailanman hindi kami naging alipin, ni naman, may sipit pa yan sa leeg, nakataas yung kanilang mga mukha. Basahin po natin ang sabi sa John chapter 8 verse 33. John 8:33. Sumagot sila sa kanya, kami ay mga lahi ni Abraham, sabi ng mga Pariseyo, at kailanman hindi kami naging alipin ni numan. Narinig nyo yung banggit ng Pariseyo? Balit hindi ito palalampasin ng Panginoon. Sumagot ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa John 8 verse 34 hanggang 36. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi ka mananatili habang buhay. Subalit ang anak ay nananatili habang buhay. Kaya, kung palalayain kayo ng anak, magiging malaya kayong tunay. Pero kung hindi kayo palalayain ng anak, hindi kayo magiging malaya. Forever kayong alipin ng kasalanan. Ang Panginoong Yesus ang sumagot. Sa sinabi ng mga Pariseyo, kahit kailan na hindi raw sila naging alipin, naman. Paano ba natin sasabihin sa panahon natin? Halimbawa, may nagsabi sa yung tao, hindi ako alipin ni naman. Anong sagot nyo? We. Ganun, no? We. Ganun yung sagot ng mga tao ngayon. Pabiru pa rin. Pero dapat maging seryoso tayo sa bagay na yon sapagkat walang kahantungan ng buhay natin kung tayo ay mananatiling alipin sa kasalanan. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pinalaya tayo. At binigyan tayo ng
kaligtasan na tinatawag sa pag-uusap natin. So mga kapatid, tanging ang Panginoon lamang, of course, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, ang siyang makakapagpalaya sa atin sa pagiging alipin natin sa kasalanan. Ngunit, take note, ginagawa ito ng Panginoon para lang dun sa mga kumikilala na meron silang pangangailangan at tumatawag sa Kanya para sa pagpapalaya. Kung hindi ka tatawag sa Diyos, hindi ka lalapit, hindi ka magsisisi, ibig sabihin, mananatili kang alipin ng kasalanan. Sa madaling salita, ang pagsisisi sa mga kasalanan ay isang paraan upang tayo'y makalaya. Now, pagkatapos po, na tayo'y napalaya, of course, sa kasalanan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa biyaya, magiging alipin pa rin tayo. Pero iba ng kategorya, hindi na alipin ng kasalanan, kundi alipin na ng ating Panginoong Diyos. At dito sa pagkakataong ito na nakikita nyo na kayo alipin na ng Panginoon, dapat ay nagsisimula na kayong lumago sa kabanalan. Hindi na sa kasalanan. Kabanalan na dumadami na yung inyong paggawa ng kabutihan. Romans chapter 6 verse 22, subalit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang bunga nito'y kabanalan at ang kahinat na nito ay buhay na walang hanggan. So, nakita niyo yung layout. Mula sa pagiging makasalanan, dahil lumapit sa Panginoong Hesus, magbabago yung kategorya ng iyong senaryo o magiging ikaw ay banal. Mamaya pag-usapan natin yung susunod na sa award na yung banal. Marahil ay hindi mo kasi gusto, maraming mga tao, hindi naman siguro tayo, maraming may ayaw ng idea na sila'y anipin ni ninuman o ng sinuman. Ngunit ang katotohanan, ikaw ay alipin, pwedeng sa isang tao o sa isang bagay. Merong kanta si Bob Dylan, hindi ko alam kung kilala niyo si Bob Dylan. Brother, kilala mo si Bob Dylan, inabot niya. Meron siyang song, ang tawag doon sa song niya, ang title ng song niya, You Gotta Serve Somebody, yung title ng song, no? Parang yung song nakuha yata sa Romans chapter 6, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kanino ninyo iaalay ang inyong sarili bilang alipin? Kayo alipin ng inyong sinusunod. Maging sa kasalanan, ahantong sa kamatayan o sa pagsunod sa ahantong sa pagiging matuwid. Ibig sabihin, dapat alam mo na ikaw ay naglilingkod. Depende kung sinong pinaglilingkuran mo. Kung yung diablo o ang Panginoong Hesus. But ang katotohanan, dapat ikaw ay naglilingkod. You got to serve somebody, sabi ng kanta. Kaya, mga kapatid, ang tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili, kanino tayo magpapaalipin? Okay? Doon ba kayo sa, parang game, doon ba kayo sa kakilakilabot na kasalanan o doon kayo sa buhay na walang hanggan? Mamili kayo. Meron tayong mabait at mapagmahal na Diyos at meron ding masama at walang inisip kundi yung mapahamak ang mga tao at yan ay ang diablo. Isa pa, marami pong mga tao ngayon, ang tawag nila sa kanilang sarili ay Kristiyano. Ngunit sa totoo lang po, itong mga taong ito na nagsasabing sila ay Kristiyano, nabubuhay sila araw-araw, pero para saan? Para sa Diyos o para sa sarili? Nabubuhay sila para sa sarili. Mapapansin niyo yan, kung talagang siya ay Kristiyano, umaga pa lang, iba ang kanyang isip. Lord, ako ay iyong alipin. Gawin mo sa akin kung ano ang gusto mo, susunod ako. So, umaga yun ang kanyang binibigkas kung talagang Kristiyano at hindi ka nagpapaalipin sa sarili. Di ba? Papasok ako sa trabaho ko, papasok ako sa paaralan, magtatrabaho ako sa bahay Panginoon, ikaw ang masunod kung ano ang mangyayari sa buhay ko. At iba pa, marami tayong ginagawa. Ibig sabihin, talagang totoo kang mananampalataya. O di ba uso ngayon yung mga fake news? So meron ding fake Christian, katulad ng binanggit ng nakaraang linggo, mga huwad na Kristiyano.
Pagkagising sa umaga, ang kukuhanin ay remote control ng television o kaya cellphone. Hindi kagad tumatawag sa Diyos, hindi nagpapasalamat at hindi humihingi ng utos sa Diyos. Lord, anong gagawin ko ngayong araw na ito? Gabayan mo ako, samahan mo ako, tulungan mo ako na makasakay, na hindi ako matraffic. Marami kayong pwedeng sabihin sa Diyos kung talagang alipin kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, samahan mo ko na makapagbahagi ng iyong ebanghelyo. Now, sa kaso ni Apostol Pablo, kakaiba mga kapatid. Ang kalooban ng kanyang guro o ng ating Panginoon, nang sinulat niya itong aklat sa mga taga-Pilipos, alam niyo yung kalagayan niya, siya ay nakakulong dito sa Roma. Dapat, pwede siya magalit kay God. Lord, napakatapat kong lingkod, sumusunod ako sa iyo, tapos ganito magiging sitwasyon ko. Kukulong mo ko, magkakasakit ako dito. Ito ba yung mabait na Diyos? Dapat pwede siya magreklamo ng gano'n, no? Pero wala akong nakitang reklamo ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Instead, sa halip, nagkaroon siya ng kagalakan. Dahil alam niya yung meaning ng lubos ng pagpapasakop bilang alipin ng ating Panginoon. Kaya, ang premise nito, kung naghahanap ka ng tunay na kaligayahan, kahit ano yung senaryo at sapitin mo sa buhay, mapapatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon kasi natutuwa ka na ikaw ay alipin ng Panginoong Diyos. So in terms, magpapaalipin tayo sa ating Panginoon. At hindi kayo yung tinatawag na, anong tawag doon? Paawa effect. Wala nang nagmamahal sa akin. Parang ako na lang naninitira sa buhay. Hindi ako pinapansin. Yung mga ganong senaryo. Nagkakamali tayo dun sa ganong puntos na wala nagmamahal sa atin. Matagal na panahon na mahal tayo ng Diyos. Ano ba yung cartoons, yung Little Boy Blue? Napapanood niyo? Yung nakapanood nun, Little Boy Blue. Lagi siyang nagmumukmuk sa isang sulok. Dahil feeling niya, walang nagmamahal sa kanya. Iniwanan siya ng, ano ba yung term natin? Pinagtakloban ng nagsama ng loob kung ano ang ginawa sa kanya. Pinanganak akong ganito. Wala pong ganon. Pagdating sa tunay na kaligayahan, ang pagiging alipin ng Diyos, magmamarka dapat sa atin bilang Kristiyano yung kagalakan ng ating Panginoon. Pangalawa, pundasyon ng kagalakan, ito na yung sinasabi ko, no? Yung pagiging banal, mga kapatid. So sabi nun sa susunod na phrase ng ating talata, para sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos. Now, yung idea po ng banal o the other term is santo, no? Tawag natin diyan santo. Yung estadong ito ay sabi ng mga Catholic, ito daw ay huwaran ng isang mananampalataya at ayon sa kanilang paniniwala, quote, kinuha ko ito sa kanilang book. Hindi maaring maging santo o banal ang isang tao malibang siya ay mamatay tapos maging beato o kandidato para maging santo at sa huli ay maging canonized or kanonikado o dinideklara mismong santo ng Papa sa Roma. Now, taliwas yun sa Biblia kasi sa Biblia, yung pagiging santo ay ang bawat tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila yung tinatawag na santo o banal. Balikan ko, samantalang sa ugali ng tradition ng Roman Catholic, ang mga santo ay madalas pinapanalanginan pa nila at mayroong pagkakataon na ito'y sinasama. Di ba may mga nagpe-pray pa sa saints, no, na tinatawag sa Roman Catholic, which is wrong because sa Bible, ang saints o ang banal, tinawag para sumamba sa Diyos at tinawag para manalangin at hindi sila ang mismong panalanginan at hindi sila ang sambahin. In other words, if you are saints, there's only one God na pwede mong hingian ng tulong at sambahin. Okay? So, pwede mong ilagay sa pangalan mo yung salitang santo. Saint LJ. Saint Bless. Pwede mong ilagay. Kasi yun naman ang tama. Although parang sa atin, parang nakakatawa. No? Pero ang katotohanan, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, nagsisi ka ng kasalanan mo at kinilala mo si Jesus bilang iyong Panginoon, tagapagligtas sa Diyos, kategorya mo, ikaw ay santo or banal. Ganun ang tawag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya.
sa mga bayan ng mga panahon na yon. Nanggaling ito sa salitang Grego na hagios. Sa English, ito is paghiwalay na lang, pinaghiwalay, no? Or set apart. Tinitingnan nito yung paninindigan, ang tinitingnan nitong salita, yung stand ng isang believer, paninindigan ng isang Kristiyano. Bilang mananampalataya sa harap ng Diyos, at kung paano niya tinitindigan yung pagkakilala niya sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Ang santo, alam natin na pinatawad ng Diyos ang kanyang kasalanan, at yung deklarasyon nga ng Diyos na ikaw ay banal, parang ganito yun, para hindi kayo malikaw. Tignan nyo ako maigi. Merong isang mundo ng kasalanan, tawagin natin mundo ng kasalanan. Lahat ng tao nandoon kasi makasalanan. Ang Panginoong Hesus nasa labas, binayaran niya yung problema mong kasalanan, kinuha ka sa mundo ng kasalanan, dinala ka sa mundo ng kabanalan. Kaya ka tinawag na santo. Yung paglipat sa'yo mula sa kadiliman, dinala ka sa liwanag. Yun ang ibig sabihin ng banal. O dagdag, ano ang opposite ng good? Good. Anong opposite? Bad. O ano ang opposite ng sin? Holy. Banal. O, nakuha nyo. Kaya yung santo, yung banal, mula sa pagiging makasalanan, dahil binayaran ng Panginoon yung kanyang problema, naging siyang banal, dinala siya sa liwanag. Magiging banal o sagrado o makadiyos. Lagi po itong ginagamit ni Apostol Pablo. Example, now sa verse 32, sa pagdalaw ni Pedro sa lahat ng dako sa mga mananampalataya, pumunta rin siya sa mga banal na naninirahan sa Lida. Now, merong isang talata, kasi karamihan ng paggamit sa banal ay plural. Merong isa lang na singular, no? Makikita nyo yan sa Philippians chapter 4, verse 21. Ginamit siyang pang-isahan. Batiin nyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Now, merong research na ginawa sa Bible, almost 67 times na ginamit ang salitang ito, na karamihan ay pangmaramihan. At isang beses lang yung pang-isahan, doon nga sa Philippians chapter 4, verse 21. Now, of course, kahit isang beses lamang ito ginamit ng pang-isahan, pero yung konteksto, kung titignan natin, parang pangmaramihan pa rin. No? Bawat banal. Okay? So sa bagong tipan ay nalalapat yung mga salitang tunay na mananampalataya, nakadikit yung banal. Ibig sabihin, kung ikaw ay, sana nahagip nyo, no? Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay banal. Ikaw ay santo. Okay? Dapat hindi ako maiwanan dyan. So, nakalapat yan. Makikita nyo yung mga bungad lagi ni Apostol Pablo, sabi doon sa mga banal sa Roma, mga banal sa Efeso, at maging sa aklat ng Korinto, meron din doon ng mga banal sa Korinto. Tumutukoy ito saan? Sa church, sa believers. Hindi building sa mga tao. Okay? So mga kapatid, nais ko pong ipapansin sa inyo itong puntong ito na gusto kong makita nyo bilang holy, bilang banal. Ito yung tinatawag kong centrality ng kahalagahan ng Panginoon para kay Apostol Pablo. Napansin nyo ba doon sa unang talatang, dalawang unang talata, kung gaano kahalaga ang Panginoong Jesus kay Apostol Pablo? Napansin nyo? Sa verse 1 and verse 2. 3 beses niya binanggit ang pangalan ng Panginoong Hesus, 2 talata. Now, ibig kong sabihin, ang Apostol Pablo, wala siyang ebanghelyo, kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi kasi ginagamit ang ebanghelyo sa pang-alok lang sa mga problema o sa mga sitwasyon para mamuhay ka ng maayos. Hindi siya ganun. Mahalaga na dapat nakikita mo yung kaligtasan na ipagkakaloob ng Panginoon kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. Hindi lang yung gamit mo para sa mga problema sa araw-araw. Hindi.
panghabang buhay na solusyon ang kahalagahan ng kaligtasan na ating makukuha sa ating Panginoon. Now, ano po ibig sabihin? Sa halip na sabihin natin na ang Panginoon ay doktor ko, ang Panginoon ay ano pa ba? Financial accountant ko, mga ganon. Imbis na sabihin natin yung mga bagay na yon, dapat sinasabi natin yung mga bagay na nangyari sa Panginoong Hesus. Ano yung naranasan niya? Dahil kung hindi ito ginawa ng Panginoong Hesus, kung hindi namatay ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, meron ba tayong kaligtasan? Wala. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malaking mawawala sa atin kapag hindi ginawa ito ng Panginoong Hesus. Dahil siya ay pag-ibig, alam natin, ginawa niya mga bagay na ito para tayo maging matubos sa ating mga kasalanan at mamuhay tayo ng kabanalan. Okay? Kabanalan. At kung ang Panginoon ay hindi mahalaga sa iyo, ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Ganun lang puntos diyan. Kung walang saysay sa iyo ang Panginoong Hesus, hindi ka totoong Kristiyano. Uda, fake news, fake Christian ang iyong kalagayan ngayon. Pwede kasi sabihin mo sa akin, Pastor, mahusay naman ako at saka ako ay relihiyoso. Merong mga taong mahusay, merong mga taong relihiyoso, pero hindi naman sentro si Jesus sa buhay nila ang Panginoon, ni sentro. Hindi talaga sila mananampalataya. John chapter 15 verse 11. Matapos ituro ang katotohanan ito, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang iyong kagalakan ay malubos. Gusto niyo malubos yung kagalakan? Gusto niyo magkaroon ng pundasyon na kayo matatag? Mga kapatid, ang pagiging banal sa Panginoong Hesus ay isa sa paraan para makita niyo na maging matatag ang inyong pundasyon. Lingkod plus pagiging banal. Number 3, isa pang pundasyon, pundasyon ng kagalakan ay ang makasama sa isang lokal na sambahan. Yung susunod na praise po dun sa ating talata, kasama ang mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Now, dito po sa ating talata, nakita natin na sumulat si Apostol Pablo sa lahat ng mga banal nasa Pilipos. Kasama yung mga diakono, kasama rin yung mga tagapangasiwa, lahat ng mga elders. Alam niyo po yung pagiging Kristiyano, mga kapatid, isa siyang pang-individual na bagay at dapat maging personal ito sa atin. Personal na tayo nagtiwala sa Panginoon, personal na tayo nagtiwala sa ating Diyos bilang ating tagapagligtas. Ngunit ito rin naman ay pwede nating sabihin mayroong isang pinagsama-samang bagay. Dahil hindi ka lang lumapit sa Panginoon mag-isa. Marami ang lumapit sa Panginoon. Ang tawag nga natin doon ay church. So, naging miyembro tayo ng iisang katawan ng ating Panginoong Hesus. Tinatawag nating simbahan. Pag sinabing body of Christ, it refers to the church. Okay? Nabasa niyo na ba yung talata? Sino ang head ng church? Si Kibuloy ba? Hindi. Ang ating Panginoong Hesus ang head ng church. So, anong sitwasyon? Sa buong mundo, ilan ang simbahan? Isa lang. Okay? Hindi yan sa pangalan ng simbahan kung anong pangalan ng simbahan mo. Ang issue is yung pananampalataya ng tao. Kapag ang isang tao o yung samahan naniniwala sa banal na kasulatan na tagapagligtas ang Panginoon, Diyos ang Panginoon, at siya ay muling babalik at nabuhay na maguli, magkakapatid ang mga tao, Amerikano, Inchek, Hapon, Indiano, basta't ang konsepto ng kanilang pagtanggap sa Panginoon ay kaparehas ng sinasabi sa banal na kasulatan. They belong to one church, which is the body of Christ. Okay? So, spiritual body of Christ, binubuo ng lahat ng mga nagtiwala sa Panginoon. Pero siyempre, meron tayong locality, no? Nagtitipon tayo sa
lokal na kongregasyon bilang isang congregation na, of course, inorganize ng mga makadiyos, ng mga elders at mga leaders sa panahon natin. So, kung ikaw ay lubos yung iyong koneksyon sa isang local church na pagsasama-sama ng mga Kristiyano, masasabi ko po na tama ang inyong pundasyon at magkakaroon kayo ng kagalakan dahil ikaw ay hiwalay sa mga taong wala sa Diyos. Kasi kayo magkakasama puro makadiyos. Lahat kayo naniniwala sa Diyos. So makukuha niyo yung kagalakan ay pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kasama na yung paglikha ng mga mabubuting gawa sa buhay natin. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Isipin natin kung paano natin himukin ang isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Merong iba. Sa halip na palakasin ang loob ng isa't isa, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Ibig sabihin, dadating na ang ating Panginoong Hesus. So dapat ang maging bahagi ng buhay natin ay magpalakasan ang bawat magkakapatid. Kaso yung iba, hindi nga dumadalo dahil kinakalimutan nila ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Maliwanag naman itong utos sa atin ng Panginoon, huwag nating kaligtaan ang pagdalo. Kailangan himukin natin at huwag pababayaan, sabi dito, huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon. Now, sa kabilang banda mga kapatid, of course, sinabi ko sa inyo, bilang pundasyon ng kagalakan, kailangan member kayo ng church para magkaroon kayo ng kagalakan. Pero honestly, frankly speaking sa bawat sa atin, sa kabilang banda, ang makipag-ugnayan sa mga mananampalataya. Of course, I would say, maaring pagmulan nito ng kagalakan. Masaya nga tayo rito. Pero sometimes, ito rin yung ugat ng kalungkutan ng isang tao. Pinagmumulan nito ng matinding mga pasakit sa buhay, yung pagiging membro niya ng mga kapatiran. Ano yung term? Dapat kapatiran, no? Pero nagkakapatiran. Bawat mananampalataya. Naniniwala ako, kung ikaw ay matagal ng mananampalataya at 100% na ikaw ay member ng church, nakaranas ka na ng na-hurt ka. Tama? Sagot. Na-hurt ka. I was hurt. Nasaktan ako. Normally, what's the tendency kapag nasaktan ka sa isang simbahan? Anong gagawin mo? Lalabas na ako, atras na ako sa simbahan. Kung gagawin mo yan, parang inaagawan mo yung sarili mo ng kagalakan. Kasi pag lumabas ka sa church, sino makakasama mo? Mga unchurchy, mga hindi believer. O kaya magsosolo ka. Ikaw lang mag-isa, magtitimpi ka dahil nabigatan ka dun sa problema. Nahiwalay ka sa mga banal. Nawalan yung koneksyon ng pamumuhay sa ibang mga banal. Now, tandaan po natin mga kapatid, mayroong dalawang tao sa loob ng Philippian Church, katulad din sa Lifefield, dalawang tao. Banal at saka hindi. Okay? Tignan yung katabi nyo. Banal ba o hindi? Sabay ganun. Bagamat maari kang masaktan sa pakikipag-ugnayan sa mga banal, pero mas mahirap kasi po mga kapatid ang mahiwalay sa mga banal tapos mapapalibutan ang lugar mo ng mga taong walang pakialam sa mga bagay ng Diyos. In fact, dito sa Philippian Church may tension na to eh. Dito pa lang sa text na to, makapapansin nyo na meron ng problema ang Philippian Church. Now, bakit ko nasabi yan? Doon sa pagsulat ni Apostol Pablo, doon sa kanyang pambungad, meron siyang ginamit na salita, o ginamit niya yung salitang sa lahat ng mga banal.
Pero yung paggamit niya ng salita mga banal, medyo malumanay yung kanyang pagdating dito, no? At kung itutuloy natin yung talata, nasa 3:4, sabi niya, pinagdarasal ko kayong lahat na makibahagi sa biyaya ng Diyos. Dapat lahat kayong umunlad sa kagalakan ng Diyos ng sama-sama. Nagkakagulo sila doon sa puntos na yon. So, yan yung senaryo ng Philippians, no? But then, sabi the joy may be full. Yun ang sabi ng Apostle Pablo. We will go to that later, no, sa pag-uusap natin sa mga talatang yon. Ang punto ko rito, mga kapatid, hindi mo malalaman yung kagalakan ng Diyos malibang ikaw ay labas sa isang lokal na pagsasama-sama. Of course, ang premise is dapat nasa pangangalaga rin ng makadiyos na liderato. Kasi kung hindi rin makadiyos yung mga liderato, wala ring saysay yung happiness niya. Magiging parang organization lang yung church ninyo na by the clock, ganito. Pero walang pakialam, walang panalanginan. Hindi rin akma doon sa sinasabi ng ating Panginoon yung bagay na yon. Dapat nasa mga nagpapastol ng simbahan na tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung kagalakan na sinasabi ko na galing sa Diyos, batay din ito sa ating pagiging lingkod, pagiging banal, at pakikisama sa simbahan. Pundasyon yan. Pang-apat, kagalakan ay matatanggap ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. Yung pundasyon sa kagalakan. Matatanggap natin sa pamamagitan ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. So yung last verse, no? Nandun sa verse 2. So may nawa ang biyaya at kapayapaan ng Diyos. Kaya po nang nabanggit ko kanina, pangkaraniwang bati ito ng mga tao noon, no? Na higit lamang sa isang pagbati, meron pang mga dagdag sila. Si Apostol Pablo, talagang matalino siya. No? Pinagsama niya yung bati ng Hebrew at saka ng mga Grego para capture niya lahat, no, ng audience. Makita ni Pablo na pag pinagsama niya yung dalawa, magkakaroon sila ng pagkakaisa, no, sa ating Panginoon. Well, ang pagbating ito ay nagpapakita na ang Diyos at ang ating Panginoong Hesus ang siyang pinagmulan talaga ng biyaya at kapayapaan. Meron tayong pinag-aralan tungkol sa biyaya, no? Pinag-aralan natin, ito ay hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos na pinakita sa mga taong karapat-dapat sa kanyang paghatol. Now, ano ibig sabihin? Kung halimbawa, naghirap ka, nagtrabaho ka para makuha mo isang bagay, anong tawag natin doon? Biyaya? Of course, hindi. No? Sahod. Kasi pinaghirapan mo kailangan mo ng sahod. Tama ba ako? Nakuha niyo ba ang ibig sabihin? Kapuntos na yon. So kung ito'y pinaghirapan mo, ito ay sahod o dapat kang bayaran. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay ipinaabot sa mga hindi makadiyos na nakakaalam nito. Hindi sa mga taong nag-iisip na sila ay karapat dapat. Basahin natin ang Romans chapter 4 verse 4 and 5. Romans chapter 4 verses 4 and 5. Sa taong nagtatrabaho, ang kanyang tinatanggap ay hindi itinuturing na kaloob kundi sahod. Yan yung binabanggit ko. Sa verse 5, sa kanya namang walang kalakip na gawa, ngunit sumasampalataya sa Diyos at nagtuturing na matuwid sa masama ang kanyang pananampalataya, ang batayan ng kanyang pagiging matuwid. So, naging matuwid siya dahil sa kanyang pananampalataya at hindi sa kanyang mga gawa. Ang biyaya lamang ng Diyos kasi naman ang paraan upang magkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Now, ngayon, kung ito maganda to, no? Kung sa tingin mo, kapatid, karapat dapat ka sa kaharian ng Diyos dahil iniisip mo na nakikisama ka sa mga tao na mabuti, ikaw ay namuhay na naging malinis sa buhay mo, pagkatapos hindi ka nanlalamang ng kapwa, yan ang isip mo, kaya pupunta ka sa langit. Honestly, hindi yan ang paraan para ka mapunta sa langit. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka mapupunta sa langit kung yun ang iyong basihan. Sa sinabi mo sa sarili mo na ako'y hindi na kang lalamang ng kapwa, ako'y gumagawa ng mabuti. Hindi biyaya ang tawag doon sa bagay na yon. Ganoon din po kung halimbawa, ang tingin mo naman sa sarili mo, mas
tama yung mga bagay na ginagawa mo kaysa sa kapwa mo, at gumagawa ka at nagsisikap ka para yung ang pamumuhay mo maging mabuti at malinis, para sabihin mo, yun ang paraan ko para makarating sa langit. Nagkakamali ka pa rin, no? Hindi mo nauunawaan ang salitang biyaya. Biyaya kasi ang Diyos ang gumagawa. Biyaya, tinatanggap lang natin. Regalo. Hindi natin pinaghirapan. Kaloob ng Panginoong Diyos. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, hiwalay talaga tayo sa Diyos dahil nasa mundo tayo ng kasalanan. Ngayon, ayaw ng Diyos, ang mga tao ay magmapuri, magmataas at magmalaki. Kasi siya ang nagbibigay, siya ang biyaya. Ang gusto ng Diyos, tayo ay dapat magpakumbaba. Huwag natin sasabing magaling ako, huwag natin sasabing ako nakaisip niyan. Lahat niyan babalik niyo sa Diyos. Kahit anong bagay na inyong nakamit sa buhay ninyo, sinasabi niyo naging successful kayo, naging mabunga ang inyong ginawa. Ang may gawa niyan ay ang Panginoon, hindi ikaw. Na-promote ka sa trabaho, sabi mo, ang galing ko kasi, kaya ako na-promote. Hindi. Ang Diyos ang may gawa. At yun ang tinatawag nating biyaya. Santiago, Kabanata 4, talatang 6. Ngunit ang Diyos ay nagkakaloob ng higit pang biyaya. Kaya naman sinasabi, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga nagpapakumbaba. Sa unang Pedro, Kabanata 5, talatang 5, tandaan niyo yung talata, kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno, maging mapagpakumbaba kayo sa pakikitungo sa isa't isa sapagkat nasusulat, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga nagpapakumbaba. So, ang tanging paraan para makuha natin yung pabor ng Diyos, mga kapatid, makita mo sa sarili mo, ikaw ay isang makasalanan. Kailangan mo lumapit sa Diyos, kailangan mo magsisi sa Kanyang biyaya. Wala talaga tayong magagawa. Hindi natin kayang itaas ang ating sarili. Ngayon, kung hindi mo alam ang biyaya, hindi mo makikilala ang Diyos. Hindi mo alam ang biyaya eh. Paano mo makikilala ang Diyos? Hindi mo alam nga yung biyaya ng Diyos. Now, bilang karagdagan po, yung kapayapaan kasi binanggit din dyan. No? Now, of course, yung kapayapaan, magiging bunga yan ng biyaya ng Diyos. Pag dumaranas ka ng biyaya ng Diyos, magiging payapa ang isip mo. Lagi kong binabanggit ito, kung naghahanap kayo ng best blessing sa buhay, peace, kapayapaan. Hindi siya material. Kasi kahit gulong-gulo na nangyayari sa senaryo mo, meron kang kapayapaan sa isip, biyaya ng Diyos yun. Dahil naranasan mo yung biyaya niya, kaya ka nagkaroon ng kapayapaan. Mahalaga po ito dahil hindi malalaman ng tao na ang kapayapaan ng Diyos ay nasa Kanya kung hindi siya maglalaan ng panahon sa Kanyang biyaya. So mga kapatid, kung alam mo ang biyaya at kapayapaan ng Diyos, dapat ikaw ay magiging mapagbiyaya. Ikaw ay magiging mapagbigay. Ikaw ay hindi magiging pikon. Payapa eh. Sabi sa Romans 12:18, sa abot ng inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Kung ikaw ay naniniwala sa biyaya ng Diyos, kung ikaw ay naniniwala sa kapayapaan ng Diyos, magpakita ka ng biyaya sa kanila dahil ang biyaya ng Diyos ay totoo sa iyong buhay. So, ang hahanapin mo lagi ay kapayapaan. Kahit na mahirap magmaneho, napipikon ka sa sa tao, lingkod ka ng Diyos, alipin ka ng Panginoon, dapat ang makita sa iyo, biyaya. Para patulang iyong kagalakan. Kahit na niloko ka, dinaya ka, masakit yun. Pero, si Pablo nga, anong senaryo niya? Wala naman siyang kamuang-muang, bakit siya nakulong, nag-aaral lang siya ng salita na Diyos. Pero hindi siya nagalit. Kahit na yung umaalig-aligid sa kanya noon na demon possessed, hindi siya nagalit. Ang kalagayan po ng mga tao ngayon sa ating mundo, halos lahat ng tao gustong lumigaya. Kaya lang, hindi alam ng tao kung paano
malaman kung ano yung tunay na kaligayahan sa buhay. Dahil hindi talaga alam ng tao ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang alam nila yung false happiness, pansamantala. Sa katotohanan, maraming mga tao ang sinusukat ang kaligayahan. Saan? Sa pamamagitan ng mga material na bagay, ang physical na damdamin. Sabi nila, kung marami akong pera, maligaya ako. Masaya na ako. Magkaroon lang ako ng bahay, sasakyan, ano pa, tulungan niyo ako. Magiging masaya ako kung ako ay sisikat. Makikilala sa buong daigdig, ako na ang pinakasikat. Maging mayaman lang ako, maging sikat, ako na ang pinakamasaya sa mundo. Marami pang iba na iniisip ang mga tao na bahagi ng kanilang tunay na kagalakan. Maaring niisip nila pag maganda ang katawan ko, maganda ang itsura ko, magiging masaya ako. Ngunit sa totoo lang, the final answer, everyone, dahil we make mistakes, hindi talaga masaya. Malungkot ang mundo. Sa totoo lang, ang tao ay malungkot at hindi sila masaya. Pero alam niyo ba na ang tanging kakayanan na makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalakan, tunay na kasayahan sa buhay ay ang pagkakaroon natin ng unawa sa salita ng Diyos. Maiintindihan natin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung meron tayong alam sa banal na kasulatan. Ang Biblia, ang mga prinsipyo rito, ang tanging paraan kung paano tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Tinawag niya tayo upang itama ang ating mga isip sa mga bagay na nasa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, kung pupunuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos, of course, mawawala yung puwang para tayo maging matatakutin. Mawawala yung mga puwang para tayo maging mapag-alala. At lalo't higit sa lahat, kung puno ng salita ng Diyos ang ating isip, mawawala ang kasamaan sa buhay natin. Ang tunay na dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng kalungkutan ay dahil ang pinapakain natin sa ating isip ay mga bagay na masasama, mga kaisipang nakakasakit at nagdudulot ng labis na kalungkutan. Tandaan po natin, ang dapat nating ipakain sa ating isipan ay ang katotohanan ng ating Diyos, ang Kanyang salita, ang nagdudulot ng kagalakan sa ating puso. Mababasa niyo yan sa Awit, Kabanata 11, talatang 8. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Purihin ang pangalan mo sa aming pinag-usapan na apat na paraan o bahagi ng pundasyon. Nawa o Diyos, sabihin mo ito sa aming puso, makita ang katotohanan mo na ikaw ang the only source of joy, totoong kagalakan ng aming matatamasa kapag kami ay kumapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.